every life is valuable, 'di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process, 'di ba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, dun po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activists pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular, di ba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge rather than pure human rights, tahimik lahat nung sinakay sa eroplano at inilabas na lang. Hindi hinintay ang Supreme Court, hindi hinintay. Saan ka nakakita na i-arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, aalisin mo na, di ba? So, napakadelikado yan. Sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan 10 general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan to pag-isipan ng mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm pointing to the issue na tama ba na ang isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly sinakay sa eroplano at inalis. Okay. Number 2, human rights. Ma'am, sabi mo, nasaan ako? Okay. Ako po, taga-Taguig. Sa Taguig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, naging addict sa drugs, sa shabu, kaya ninakawan yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po, may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po, meron pong kung ano nangyari, and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million, as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yon. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang addict. Kasi ang addict ay biktima. Dapat sila ay gamutin. Dapat sila ay bigyan ng oras. At kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Taguig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama, ma'am. Senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab.